Eh ako ho, like example, no, yung mga DDS na yan, yung mga nandiyan sa comment section, alam naman natin mga troll lang yan, mga walang muka. Di ba? Hinahayaan lang natin yan. Pero kapag kami nagbanta sa buhay ko, nakilala, no? At yung talagang nako, pwedeng kasuhan, kakasuhan ko. O di po ba, hayaan natin na mamulubi sila. No? Kasi hindi ho basta-basta yung mga pagbabanta ng mga ganyan, mga bossing, no? Diyos ko po kayo. Tuloy. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least na nakareport ko yung mga taong Hindi, gano'n naman po talaga. Kapag kami nangyari, kaya Atty. Claire, ang unang hahagilapin, yung si paglinawan. Tingnan ko lang, no, kung sumagot sila. Kasi, parang ang nakikita kong diskarte nitong mga ano na to. Yung tipo bang babato, babanat. Kapag ka pinatulan, ay tatahimik na para hindi na lumaki yung gulo. Para hindi na lumaki yung usapin, no? Pero, attorney, ako, para sa akin, anuhin mo, tuluyan mo. Ito, straight, sumagot. Sino nagsabi doon? Luminous writer na lang. Wala nang pangalan. Wala nang pangalan, luminous writer na lang. Ang sagot nila dito, statement, Undersecretary Claire Castro as a lawyer understand or oath to the crime of grave threat defined in the revised penal code as committed when a person threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter of his family. Writer na lang daw. Ayaw mo sabihin na ikaw yung sumasagot? No? Atty. Claire, ito paga ko sa iyo, paga. Kapag ka tinuloy mo kaso dyan, alam ko hindi mo naman kailangan no? Pero pag tinuloy ni Atty. Claire, sagot ko na yung kung sino man yung lawyer mo, sagot ko na yung 10 hearing. Ayan, Atty. Claire, ha? sagot ko na yung 10 hearing na, kumbaga, ano tawag dito? Appearance fee ng lawyer mo. Ayan, ha? Hindi, pangako ho, mga kababayan, kapag ka tinuluyan ni Atty. Claire na kasuhan ito, sagot ko yung 10 hearing nung ni Atty. Claire Castro. Alam ko hindi niya kailangan, pero kumbaga ano lang, Boss Mike Cervera, 10 hearing ka din daw para kay Atty. Claire Castro. No, matuloy lang. Sino pa ba yung mga big Coach Jared, saan kayo dyan? Tagsa 10 hearing tayo, sagot natin, appearance fee ni Atty. Claire Castro. Nung attorney ni Atty. Claire Castro, 40 hearing yan. Isa pang vlogger na kayang sumagot sa 50 hearing. Tapos paudlot-udlot niya, hayaan nyo, no? Kasuhan nyo doon sa malayo. Tingnan ko lang kung di mag-iiyakan yan. papalutang ng ganitong klase mga grave threats. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pati ba yung pagpapakalat na patay na si Ombudsman Boying Remulla, kakasuhan din yata ni Mr. Opo, yes, pinapahagilap yung mga yon. Eto naman, doon sa mga kaibigan ko, pagpaumanhin nyo na po, pinag-i-screenshot ko ho yung inyong mga post na pinapakalat nyo, patay na si Ombudsman Boying Remulla. Tapos isinend ko doon sa kampo ni Ombudsman Boying Remulla. Pasensya na kayo. No, ganyan talaga. Fake news yung pinapakalat nyo sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kaibigan. Sabi, kinasuhan ni Yusek Claire Castro si Ahmed Panglinawan na DDS vlogger, kapartner ni Atty. Trixie. Hindi pa kaso. No? Blatter pa lang. Pagpapaalam sa pulis na merong nagbabanta sa kanyang buhay. Ay, sandali. Check ko ulit to. May pagmumura ba? Wala. Mukhang wala na silang mukhang nagpapaliwanag lang no? Wala nang mura, wala. Okay. Atty. Claire, bubuyuhin ko si Mike Cervera. 10 appearance fee ng lawyer mo. Sagutin niya, ako 10. Yung unang 10 na appearance ng lawyer mo, sa akin yan. Pangalawa, kay Boss Mike Cervera. Pangatlo, kay Coach Jack. Nako, yaka niya mga kay Sangkay dyan, 4, 40 na appearance fee ng lawyer mo.
Yakang-yaka yan, Atty. Claire. Tuloy mo lang. Di ba, Ma'am Princess Paris? O, tuloy. Just po. Sa ngayon po kasi ang mana ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Kasi mga bossing, sa ating mga Pilipino, pag sinabi mo na mata mo lang ang walang latay, appendix mo lang ang walang latay, ibig sabihin nung sasaktan mo yung tao eh. Di ba? Salitang kalye, mata mo lang ang walang latay kapag ka nakita kita. Pagka nagkasalubong tayo, mata mo lang ang walang latay. Ibig sabihin no, sasaktan mo yung tao. Di ba, Gemma Kilitoy? Oh. Eh ano pang explanasyon ng mga pinagsasasabi nyo dyan? No? Attorney, para matuloy yung kanilang explanasyon, tuluyan mo din. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post ko? At the time, of course, natakot ka. Kasi, hindi ko naman sanay sa death threats. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Kasi ganyan yung mga DDS talaga, hindi na ginagamit yung kanilang utak eh. No? Masyado nang nilalamon nung kanilang mga nararamdaman eh. Sabi ni Ma'am Neng, JJ Mark, maliit na kaso yan. Baka nga 1 or 2 hearing lang, tapos na yan. May solid evidence kasi yung post. Sagot ko, yung dalawang appearance fee ng kanyang lawyer, kung sino man, no? Atty. Claire, wag lang po yung baka yung mga tawag dito, Divina Law, baka kulangin tayo doon sa appearance fee niyan. Hindi, tingin natin, yakang-yaka yan. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So, yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? Nandiyan pa rin po. Mukhang inaako naman yata no? Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? At sa atin lang naman, See you in the court. Ganun po, ma'am. Atty. Claire, ganun po, no? See you in the court. kung sasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay. Sandali lang yung kaibigan ko. Good morning, bro. May ask lang ako. Baka meron kang 300k PHP. Sa Pinas, bayaran kita dito ng CIM. Meron kaso, pampasweldo ko yun no? Sandali. Kaso, pampasweldo ko kailan yun Ayan. Baka sabihin ni Boy Tinapay, Boy Tinapay, wala sweldo, bakit? Wala akong Philippine peso. Tuloy mga bossing. Magiging violent. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Yan! Masyadong nadadala doon sa kanilang mga idolo. No, yung pugot ulo, hukayin yung bangkay, o yung mga nagmumura kapag kami nangyari sa akin. Sinabihan ko na, meron na akong taong kinausap na patayin si Bongbong Marcos, patayin si Martin Romualdez, patayin si Lisa Marcos. Huwag niyong gayahin yun. Diba? Kuto-kuto kasi itong mga ito Prior to this post, meron po bang may videos na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron ng before, hahalukatin ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie. Ako, yun lang din ang kilala ko. Pero yung certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed pag ginawa yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay... Wala na ngayon, iba na hindi na sila luminous writer na lang daw. Sabi, wala nang mga pangalan na Pero tingin ko, baka si din to, yung Ahmed Pagginawan din ang nagpo-post nito Di ba?
Nahihiya lang. Naku, sumasagot. Naku, nahihiya lang yan, mga bossing. Anyway, tuloy, Atty. Claire. Sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Anong background? When I made this chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Yun. Sila, hindi. Talaga ho, ano yun? Death threat ho yun, mga kababayan. Appendix mo lang ang walang latay. Bago mo makuha yung appendix sa loob, patay na yung tao. Mark, nawawala ka. No, nandito lang po ako. Hindi po ako umaalis.